Sir Ted, magandang umaga po at sa ating mga kababayan, magandang umaga po. Opo. Direktor, ito lang pong formula na inyong ginagamit kasi hindi ho ba sa ngayon, sa nagdaan pong ilang ng presyuhan ng petrolyo sa kada Martes, DOE na po ang nagdedesisyon kung magkano i-aumento o ibabawas? Tama ho, kasi nagkaroon na nga ho tayo ng EO 110, nagkaroon na ho tayo ng legal basis na i-take over ho yung partly yung operation ng industry. Okay. So, sir, again, kung kaya lang ho ninyong maipaunawa ito sa amin, kung napaka-technical po, we will try no to at least explain this ho sa layman's term. Ika nga po, ano ba formula ho dito? Kasi may mga nalilito pa rin po eh. Nung una po, 25 pesos nga halos ang ibinawas, pero ito hong dagdag ho naman 2 piso. So, kumbaga po, ano ba ang inyo pong panuntunan dito, Direktor? Sir Ted, ang major component kasi ng import cost ay nagsisimula yan sa price benchmark, which is ang MAP, ang ating price benchmark. Dito ho, ang tawag ko dyan, FOB, no? Yan yung sinasabi pag kinukuha mo sa Singapore ang produkto. Ngayon, dahil hindi naman lahat bumibili sa Singapore, mayroon din bumibili kay China, South Korea, nagkakaroon ho ng tinatawag na premium. So, unfortunately hindi ho madaling trabaho ang ginawa ng Singapore dyan. They become reliable price benchmark assessor, no? At naitayo nila yung assessment na yan for how many years at maging reliable. So, ibig sabihin, kahit yung buong Southeast Asia, ginagamit na siya as a reliable price discovered mechanism. So ngayon, mayroong premium na tinatawag. Kasi nga, kung kuha ka ng China, sasabihin ng seller sa China, map tayo, Singapore ka, pero dito ka kumukuha sa akin, dagdagan natin ng konti. Dagdagan natin ng $5 or $10 para suit na yung negotiation natin. So may pangalawa na tinatawag na premium. May mga sitwasyon, if you notice nung COVID, ang premium negative at that time. Mas gusto pa ng seller na mabenta na lang niya kesa magbayad siya ng magbayad doon sa storage. So ngayon, unfortunately, mataas ho yung appreciation pa ng ating premium. So pangalawa ho yun. So ngayon, buo na yung tinatawag mong product cost. Of course, i-multiply mo ngayon yan sa exchange rate. Kasi US dollar to Philippine money. Tapos, meron hong industry standard na dahil pinasok sa barko, hindi naman ho yan nakukuha lahat ang produkto. Halimbawa, 1 million yan, meron hong konting hindi nahihigop. Kasi by technical reason, hindi naman as in puro na 100% nakukuha mo. Kaya mayroon tinatawag na ocean loss. So, merong percentage yan na accepted sa industry even before the deregulation. So, ngayon, ang babagsakan mo, dagdagan mo ng value-added tax, babagsak ka na ngayon sa landed cost. So, if you look at the landed cost, yan na yung, nandyan na yung presyo ng dumating sa dito sa Pilipinas. May freight, insurance, ocean loss, MAP, at saka premium. Landed cost na ho ang labas. I-multiply mo lang ng Philippine peso to US exchange rate, magiging Philippine peso ang equivalent. And then of course, dahil barrels yan, pwede mong i-divide yan ng 159 liters kasi sa isang barrel, there are 159 liters. Now you get to the landed cost ng per liter. So, yan ho ang landed cost, no? So, pangalawa lang, pagdating dito, ano yung mga major component? Of course, yung excise at saka VAT. So, dadagdag lang yung excise at saka value-added tax. Tapos, may component po tayo ng batas na sinasabi na pag gasolina, 90% lang ang pure at mayroong 10% na biofuel. So, minomonitor din ho natin ang presyo ng biofuel na siyang nire-require na i-component natin sa bawat litro ng gasolina. Dito sa diesel, 97% ang pure, 3% yung coco methyl, yung ika nga i-biodiesel. So
So lahat yan, magiging buo na yung 100% na per liter. Ngayon, meron tinatawag na industry take. Yun yung balansyado mo between pump price and the rest of those cost component kanina. Doon ang natitira. So ito yung mga industry take, ito yung recovery ng oil company sa lahat ng operating cost, lahat ng admin cost at profit margin. So nabubuo lahat yan at na-unbundle ho natin yung pump price. Okay, so medyo napakahirap pa itong intindihin ha. Kasi nga tayo po, bottom line dito, yung ating binabayaran sa gas station and siguro yung katanungan ngayon, regardless kung paano ito na-compute, more or less magkano yung kita, yung industry take ngayon sa halaga po ng diesel, yung kanyang national average na 88.48, yung premium diesel 93.46, yung pong premium na gasolina sa 88.56, more or less po, magkano dito ang kita noong pong kumpanya ng langis at saka yung gas station. Meron ba kayong ganon? Well, Sir Ted, no, kasi buo yung industry take na yan. Ang range kasi ng component dyan, umaabot tayo ng around 15% yung sa diesel, mga around 15% ang napupunta sa industry take. So, kung nasa 88 siya or 100 na lang, 15% of gas is 15 peso, no? Kaya lang, dahil buo nga yan, ang atin, kung titingnan natin yung operating, admin cost at saka profit margin, nabubuo siya doon sa 15 pesos. So, hindi ho natin matantiya, may mga lumalabas na mga report around 2 to 4 pesos yung profit margin. Pero ito yung mga report na hindi talaga ito, hindi based lang ito sa mga normal business percentages na ika nga sinasabi nilang profit margin. Okay. So, of the 15 pesos, nasa 4, so the rest, 11, yun yung operating at lahat ng admin cost. Okay, so i-average na po natin to, no, para mas madali maintindihan ha. Sa diesel, anumang pong klase yan, sa gasolina, anumang pong klase yan, more or less po 15% yung take ng industriya noong mga kumpanya. And then kapag nineto mo ito, lalabas po, regardless diesel man o gasolina, mga 2 piso hanggang 4 na piso per liter ang kanila pong tubo. Oo, pero Sir Ted, remember ang core cost center ng 4 pesos na yan is yung importer, may share dyan, yung hauler, may share dyan, at yung retailer, yung nagmamando ng gasolinahan. So lahat yan, pasok dyan sa 15%. Okay. Lahat ng gasto sila at profit margin. Sige, so para mas madaling makompute natin ito ha, sa 100 piso, 15 pesos ang industry take, paghahati-hatian yan ng lahat na po, yung importer, alright, hanggang doon sa naghatid sa mga gas station, hanggang doon sa may-ari ng gas station. Yan po sinasabi po ninyo. Okay, so more or less, ito ho yung alam na natin ngayon. Ang atin lang is, sa susunod na presyuhan ninyo, hindi naman po sa tayo po yung nag-aadelantado dito, kung sakasakali ho ba, ngayon po na may poder kayo na makialam dito po sa presyuhan, pwede bang sabihin na natin na i-moderate natin na ang kanilang kita dito? Kasi nung una, kung 25 pesos po ang inyo pong ibinawas halos, pwede bang sa ngayon, kung sakasakali, kung mag-o-aumento man, sabihin, kung aumento man po ang magiging komputasyon, pwede sabihin na wag na tayo mag-aumento, bawasan nyo na lang kita nyo. O kaya po naman kung sakasakali din po na magbabawas, okay, so bawasan natin na mas malaki-laki para mabawasan ang kita nila. Pwede kaya yon? Sir Ted, ang pinakamaigi talaga dyan kasi of course kaliwaan yan, no? We don't want them to suffer parang lugi, no? Kasi ang pinoprotektahan din natin, kaya mini-maintain ho natin yung kanilang capability to
continue the weekly importation. Kaya palagi ho tayong nasa above 50, no? Around 60 to 64 days ang ating storage tank capacity. Nasa 50 plus tayo, 52, 53. Medyo halos puno tayo and we want to maintain that kasi hindi lang Okay. presyo ang pinag-uusapan, pati din yung supply. Okay. Pero Opo. ito ang ating ginawa ng sekretary, sinigurado na lang ho niya na hindi ho aalagwa. Kung ano man ang movement, kasi pinanindigan ng mga oil company dati na cost recovery, price cost recovery method, kailangan ganun din pagbaba. Kaya talagang binantayan na yan ng DOE na kung anong computation nyo sa pagtaas, dapat ganun na ganun din ang computation nyo sa pagbaba. So kasi ang ayaw natin, mabilis tumaas, ika nga, mabagal naman bumaba, hindi pwede. Kailangan pareho. Okay. So yan na, mga 4 weeks na ho tayo, 4 weeks na ho tayo na minimaintain natin yung pagtaas at pagbaba. Kailangan nakasunod lang sila sa Department of Energy na computation. O sige po, so ibigay na po natin ito. More or less 15% ang industry take. Doon lang tayo sa ganun pong average para lang masiguro na sila ay magpapatuloy sa pag-aangkat ng langis. Yung 25 pesos na naging rollback, itong kauna-unahan na ganoong kalaki. Paano, sa simple hong paliwanag please, paano umabot ng 25 pesos? Kasi ang tingin namin, kung ganun po kalaki ang naibawas ninyo, nangangahulugan ng mga nagdaang araw bago yung 25 pesos na decrease na iyan, ang laki ng tubo nila. Hindi ho sa tubo no nanggaling yan, Sir Ted. Doon sa mean of flat Okay. Singapore. Dahil Doon pa rin. Okay. at saka yung premium, Sir Ted, mula 60, sa premium pa lang, mula 60, bumaba na tayo ng halos 40. So, mula 60 lang, $20 per barrel na yung binaba ng premium. Dahil lang dun sa indefinite peace, indefinite, ano ba yun? Wala munang putukan sa between Ceasefire. to pave the way. So, nang dineclare yun ni President Trump, ang laki ho talaga ng binaba. So, yun ho, ganun ka-speculative ho yung, wala pa hong nakakadaan dun ha, wala pang nakakadaan dun, pero sa pronouncement lang na yun. Sige. Okay, so ngayon sir, meron pong mga reklamo na may mga kumpanya, may mga gas stations na hindi nasunod. Meron nga mga reklamo na nagpo-post sila ngayon, halimbawa po, kung Tuesday, ito ang kanilang presyuhan, di ba weekly dapat po ang galawan niya? Meron daw pong araw-araw gumagalaw ang presyon sa gas station. Saan sila maaari magreklamo po para ma-action ng DOE? Sir Ted, maipaliwanag natin ng konti. Ang mahirap talaga dito sa ating sitwasyon na dahil meron ho talagang more than capable na mga company, itong mga importer at refiner, at kalaban din ho sila ng mga independent. Ika nga. Ang problema, yung importer, direkta ho siyang bumibili at mayroon siyang economies of scale. So ngayon, nami-maintain niya at talagang sumusunod talaga yung 12 natin na major brand dito sa Pilipinas. Sunod talaga yan kasi inututukan namin yung monitoring sa kanila. Ang problema, itong independent kasi bumibili lang sa kanila. Pag bumili ka sa kanila, yun ho yung nagiging issue kasi meaning namamalingki yung independent. Pwedeng kumuha kay, mentionin na lang natin, yung gaya ni Insular, gaya ni Petron, gaya ni Shell, gaya ni Phil Oil, mamamalingki ngayon itong independent. So ngayon, pwede dahil pangalawang layer na siya, hindi siya nakakakuha nung economies of scale kung direkta kang nag-i-import. So itong mga independent, Sir Ted, ang tinatamaan talaga. At kailangan talaga ng ang sinasabi ho namin, I think pinag-uusapan na yung pagbalik uli nitong sana mapag-usapan din yan na the only way to stabilize ang ganito sa ibang bansa is nasa posisyon pa rin ng industry ang gobyerno.
Kasi ito ho yung mga special cases. Opo, sige. So siguro po tsaka na pag-usapan niyang balik nga po sa regulasyon. Yeah. Opo, pero Director, to answer my question, pwede bang gawin 'yon ng mga ng mga gas stations regardless kung ano ang kanilang hawak na brand na sila nagpapalit ng presyo araw-araw, di ba dapat lingguhan ng palitan? Well, kasi namamalingki, Sir Ted, alam naman natin, ang kinontrol So natin. pwede. So to answer my question, Director, pwedeng gawin yun itong mga maliliit na mga independent players, kumbaga? Well, ang mangyayari kasi, kung nakabili ka sa X ngayong araw, medyo mababa, pero nabili mo dun sa Y, mas mahal, siyempre, increase mo kasi ano sila tawid araw-araw ho ang mga independent. Bumibili ngayon, ibebenta, 2 araw, bili na naman sila. Wala akong silang storage. Wala akong silang storage. So yung mga gas stations pala na mga independent, kung saan bumibili, ibig sabihin, naghahalo-halo lang naman yan, ano? Ano man ang brand nung brand A, doon ako sa kanya kumuha, may natira sa tangke ko, kumuha ko kay brand B, ihahalo ko lang yung diesel niya rito, tapos noon, yung presyo nito maggagalaw kasi nga depende sa aking binili ngayong araw na ito. Yan po ang nangyayari. Yes, kasi ang hindi naman natin na-control, Sir Ted, hindi naman tayo from Ulo-Sulo to Batanes, hindi natin sinabi na 50 lang kayong lahat. Hindi natin ginawa yun kasi talagang iba-iba ang sitwasyon ng lugar. Kaya mayroon talagang makukuha ka na mas mahal, may makukuha kang mas mura. Okay, sige. So ngayon naiintindihan ko na yan kasi may mga nagreklamo nga, may mga ilang pong gas stations daw. Ito nga po, no, yung mga brand na hindi ho ganun kapopular na nagbabago yung presyo, halos yung iba nga daw po araw-araw. Anyway, ito pong sinasabi ng DOE na mga pagmumultahin ng mga oil firms, no? May sinasabi kayong mga 1-year imprisonment, mga fine from 50,000 to 300,000. Ang tanong po ng iba, doon sa nagdaan po ng mga operasyon kasama ang PNP, meron na ba hong naparusahan dito o kinasuhan? Sir Ted, kasi nakatutok tayo what is existing doon sa mga prohibited act. Ang klaro ho talaga niyan, before the EO 110, wala ho naman talagang profiteering. Wala ho kasi all regulated ho. Ang meron ho dati, yung hoarding. Meron na ho tayong mga, may kaso ho tayo na sa hoarding ho ito, no? Lately, ito ngayong may siniset na tayo, meron na ho tayong naipon na 33 na gasoline station na na-inspect. On the strength nitong reported ho ito, on the strength nitong EO, at mukhang 17 doon ang medyo pumalya doon sa adjustment. So ito, aaksyonan ho ito ng legal namin. Wala ho itong hinto, Sir Ted. In fact, next week, pag nag-adjust ulit tayo, inspection na naman. Unfortunately, hindi lang ho natin makaya yung around 14,000 gasoline stations all over the Philippines. Pero hindi ho mo hinto at sabi nga namin sa oil company, pag natsambahan kayo, kakasuhan kayo. So, sumusunod naman sila. Ito lang talaga mga independent, Sir Ted. At medyo itong very tricky na policy issue kasi nagre-reklamo din naman sila. Kawawa naman kami, bumibigyan ka, namamalingki lang kami. Kung anong presyo sa atin, ano binibenta namin. So, medyo kailangan mo rin luwagan ng konti dahil nga, iba ang sitwasyon nyo. Wala silang storage tank, wala silang importation. So, yun lang ho ang sitwasyon. Okay, sige po. So, ito lang po, kumpirmahin ko lang, meron po tayong tagapakinig ngayon na nagsasabi na ang kanila pong gas station ay branded, no? Ito yung mga big player. Ang profit margin lang namin sa diesel, 140 per liter. Sa gasolina, 150. More or less, yun lang naman talaga daw. Tama ho, yun ano po? Well, kasi retailing ko yan. Sabi ko nga, yung 4 na yan, may estimate hanggang mula yan sa importer pababa. Kumbaga, sa kanila po daw, hindi naman sila maaaring magdagdag na malaki. Kasi nga daw po, kapag sila po ay big player ito, more or less, meron silang price range. And then if you are in Metro Manila, ganun po ang presyuhan, hindi ka pa pwede mag-sumobra. Tama po yun. Tama po yun. Okay. Tama po yun, Sir Ted. So, tama ho yan.
So Sige. hati-hati ho kasi ang profit margin dyan. O sige po. So mas naunawaan namin kahit na kaunti kasi napaka-technical yung kaninyo formula diyan. Pero yun nga pong aming aabangan ngayon for next week, ano, na presyuhan. Ano bang ating pangitain, Direktor? Hindi naman po sa kayo po'y aming ipinapasubo, no? O tayo adelantado. Ano bang pangitain natin next week? Sir Ted, magandang balita, no? Malaki na yung tsansa ng medyo malaki na rollback, no, sa diesel and kerosene. Ang gasolina lang ho natin, yun ho yung medyo may movement na pa-increase, pero hindi naman ganong kalaki. Pero itong diesel and kerosene, medyo malakihan ho ang inaasahan natin. Sana ho tuloy-tuloy today and bukas, kasi that will complete the 1 week adjustment at medyo kontrolado na naman ho yan ng Department of Energy. Paano nila i-implement? Sige, yun ho bang hanggang anong araw na trading day natin? Friday sa Singapore? Friday ho ba dito po sa ibang mga bansa na iba ang time zone natin? Ganun din po yon? Well, dahil halos kapareho tayo ni Singapore, ang final entry nung closing ng map ay nakukuha namin mga 8 o'clock in the evening on a daily basis yan. So, Friday on evening, nagsisimula na ho kaming magkumpleto ng input doon sa numbers. And then Saturday, kinukompute na ho namin. Okay, sige. So, ngayon, Direktor, ano po, kayo ho, sa DOE, ikaw mismo na direktor at pinuno ng Oil Industry Management Bureau, kayo ngayon ang nagko-compute at nagdedesisyon. Ikaw, nga, nasa iyo ang bit. Well, nasa opisina ko ho. So may mga staff ho nagtutulong-tulong at kinocompute mo namin. Pero galing ho sa opisina namin yung computation. Kapag ho ba kayo nagdesisyon, ito ang rollback, kayo ba'y nag-aabiso sa mga oil companies na ito ang inyong desisyon at kapag ba ganyan, wala na bang apelayan? Wala bang mga tawag na, Rino naman, masyado naman malaki yan. wala bang mga ganon? Ted, nung unang 3 weeks, meron pang presentation, meron pang discussion. Pero ultimately, yung last week, sabi nila, email nyo na lang sa amin, wala naman kayo magawa. Email na lang. Na lang namin yan. So, wala nang discussion, wala nang sinunod na lang nila. Okay, sige. So, wala nang pakiusapan, wala nang diskusyon, email na lang sa inyong desisyon. Wala na. Kasi to entertain, ang hangganan ng pag-i-entertain mo, magugulo na naman ang computation kasi sasabihin mo, sige, bawasan natin ng piso. Bakit piso lang? Ang gulo, sabi ko, hindi na. Ganyan na, kinumpute na yan eh. So, tapos na. O sige, so siguro ho dito, Director Rino Abad, kung mamarapatin po ninyo, ang pakiusap ng bayan, moderate their greed. Well, Sir Ted, ang pinakamaigi dyan, dahil naging consistent tayo. Ang hirap naman, allow natin yung price cost recovery method nila pag pa-increase, pero hindi pababa. Hindi. Kaya nung bumaba ng napakalaki, almost $20 yung premium, tapos pareho din, mga almost $20 ang map, nag-implement talaga tayo ng rollback na almost 24 pesos, 25 pesos. Opo. O sige, so kami po aantabay at sabi nga ho natin kanina, no, hopefully po by tomorrow maganda ang presyuhan dahil nga sa balita din po na may mga kasunduan na daw po ngayon ng Iran tsaka Amerika para sa tuluyang pagwawakas po ng gera, baka ito makaapekto po sa presyuhan. So, again, Direktor, hawak nyo ang aming pong kinabukasan. Sir Ted, ang inoobserbahan namin, nasa around 40 pa yung kataasan before the pre-war. Kung makakaabot tayo ngayon ng halimbawa 8 peso na decrease, 8 peso next week, hopefully, medyo lalapit na tayo sa dating 55. Lalapit tayo sa 70. So, ang galing na ho kung nasa 70 na tayo. Alam naman natin na hindi pa yan babalik talaga kasi may mga sira, no? And then, mayroon pang recovery na gagawin doon sa pagtataas ng kanilang supply ulit doon sa Central.
Sige, so kami po'y muli makikibalita. Salamat na marami sa inyo pong pasensya sa aming mga katanungan, Direktor. Mabuhay! Okay po, magandang umaga ulit sa lahat, Sir. Direktor Rino Abad ng DOE Oil Industry Management Bureau. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.